Pagpasok sa edad na 50, iba na ang pananaw natin sa buhay. Oo, buddy, iba na ang pananaw mo sa buhay. May ilan na natatakot, may ilan naman na sobrang confident. Pero isa lang alam ko, sa edad na ito, nagbabago na ang katawan, ang energy, at ang mga priorities mo. Kaya naman, today, ibabahagi ko sa inyo ngayon ang 10 mga bagay na dapat ay meron ka na. Dahil bilang 50 and 50 above, kailangan mo na to. Oo, kailangan mo na to. Kaya dapat meron ka na. Ang mga essentials na nagpapadali, nagpapakomportable, at nagpapasaya sa araw-araw. Ayan. Simple lang ito, relatable, at talagang kailangan mong subukan. Simulan na natin. Number 1, quality skincare. O body. Sa edad na 50, nagbabago na ang balat. Bumababa ang elasticity at nagiging dry na ang ating mga balat. Hindi lang sa skin, sa ating mukha, kundi sa buong katawan natin. Kaya, mag-invest sa magandang mga moisturizer, serum, at SPF. Kahit simpleng cleaner lang or cleanser lang, cleanser lang, ayan, malaking tulong ito. At dahil dyan, seamless lang ha, lagyan natin ng mga bagay-bagay ang ating mukha na makakapagpa ganda pa sa atin. Ayan. Mga skincare na talagang makakatulong hindi para magmukha tayong matanda, kundi magmukha tayong fresh. Ayan. So, ibabahagi ko rin dyan sa ating description kung ano yung mga skincare na nagagamit ko na. At, ayan, nakikita nyo naman po, wala pa po tayong mga wrinkles. Ayan. So, skincare yan na. Kasi noon, nagsimula ako ng 49 ako. Ngayon, mag-53 na ako. Talagang religiously, sinubukan ko lang sa simula, sinipag din ako, pero nung medyo okay na siya, nagme-maintain na lang ko ng once a week, hindi na everyday. Minsan twice a week kapag sinisipag. Ayan. Pero alam niyo ang importante, magkaroon kayo ng sunscreen. Sunscreen, napakaganda ng sunscreen kasi kahit umaga, kahit gabi, kailangan natin ng sunscreen. Ito ay protection natin para sa ating, ayan, magandang skin, for elasticity, for moisture, ayan. Dahil ang radiation ng araw ay talagang napakahirap labanan. At yan ang nakakatanda kapag hindi natin sinimulang gawin. With number 2, comfortable footwear. Ayan. Mahalaga ang supportive na mga sandals or sapatos. Yan. Kailangan natin yan kasi para dun sa mga joints, natin, posture, at confidence, syempre. Yung mga sapatos na kung saan hindi tayo mahihirapan. May mga sapatos, no, ang gaganda, pero pag sinuot mo, nasakit sa paa. Mga sandals din, ganun din, mukhang masarap sa paa or malambot, pero pag suot mo na, hindi naman pala. So yan, mag-invest tayo sa mga ganyang mga footwear na mga magaganda ang, yung malambot sa paa, maganda na malambot pa sa paa. Kasi yan ay kailangan natin, lalo na tayo mahilig maglakad. Pwedeng mga rubber shoes kapag nag-exercise, kapag nagbo-walking. Ayan, kasi kailangan natin yan. So, yan ay mga investment na. Ayan. At saka, syempre pa, sa bawat hakbang natin, nakakatulong ito para tayo ay dumaloy ang dugo sa ating buong katawan. At kapag maganda ang sapatos natin at komportable, mas maganda ang daloy. Ayan. So, kailangan natin ng magandang footwear. Sandals man yan, rubber shoes, or any leather shoes na talagang makakatulong para tayo ay maganda ang lakad, maganda ang posture, maganda ang daloy ng dugo. With number 3, wellness supplements. Ayan. Ito yung mga vitamin D, calcium, magnesium, yan. Para sa buto, para sa energy, at para sa immunity. Bodies, kailangan na natin ng mga supplements na talagang
Minsan, di ba, yung mga kinakain natin, hindi natin alam kung ito ba ay talagang nagbibigay sa atin ng nutrients at sapat na mga vitamina. So, kailangan natin ng mga dagdag na supplements para ito ay makatulong sa atin na gumanda ang ating pakiramdam. Makakuha ng mga nutrients na kailangan at sapat para sa ating daily activity. Pang-apat or number 4, good journal or planner. Ayan, buddies, as early as today, kumuha ka ng magandang journal. Yung journal na makakapagsulat ka at masaya kang magsulat dahil maganda ang papel. Ayan, i-journal mo ang mga wins mo for each day, mga alalahanin mo na kailangan mo ng iwaglit dahil alam mo naman kinabukasan, lulutasin na yan ng ating may lalang. Ayan. So, minsan nakakatulong talaga ang pag-journal para tayo ay magumaan ng pakiramdam. Nalalagay natin doon kung ano yung mga nararamdaman natin. Pwede rin naman mga pangarap natin. Or pwede rin naman yung mga gusto nating mga bagay-bagay na gawin. Mga bucket list natin. At syempre yung journal rin na yan, nagbibigay din yun sa atin ng mga paalala na tayo ay positibo sa buhay. Yan, at handa pa sa lahat ng mga hamon ng buhay na kaya pa nating harapin. At mga challenges na ito na nalampasan din natin. Ayan. Sa mga journal na yan, nandiyan yung gratitude mo, pagpapasalamat sa buhay mo kung nasan ka na ngayon. Yung mga thoughts mo at mga plan at mga goals mo. At syempre mga dreams mo na kahit maliliit, kapag pinagsama-sama yan, di ba? Nasabi natin to, lalaki at uusbong at magiging mas maganda pagdating ng mga susunod na mga panahon. Ayan. Nakakatulong din ito para sa ating mental clarity at pagiging intentional or yung mga may objective ka or may purpose ka sa bawat araw. At kapag nagawa mo yung purpose na yon sa isang araw na yon, masaya ang pakiramdam. I-check mo bigla, ay, nagawa ko to ngayon. So, masaya ka dahil na-accomplish mo yan. At isa yun sa mga win mo. At pag naipon yung wins na yan, ang dami yan, masasabi mo sa sarili mo, wow, kaya ko pa pala. Nagawa ko. Kung nagawa ko, kayang-kaya nyo rin. Ay. So yan nga, no, yung journal, nakakatulong talaga yan para organize din ang ating thoughts. Ano yung ating mga objective, mga plans, at mga goals. At syempre yung mga dreams pa natin. Maliliit na wins araw-araw, maliliit na mga checklists na kung saan natatapos natin bawat araw at nararamdaman natin na wow, nakaya ko pala yun. Mga bucket lists, small things, medium things, and bigger things. Diba? I-isolate mo yan or i-segregate ba tago or sort out mo yan para yan ay alam mo kung ano yung nangyayari at alam mo yung mga na-accomplish mo na. Ang ganda, diba? Okay. So yan, bukod sa pag-journal, number 4 yan. Number 5 naman, yung cozy loungewear. Or ito yung mga damit na komportable ka, whether nasa bahay ka lang, matutulog ka ba, pambahay, pang kilos-kilos mo para maglinis ka ng bahay, or gumawa ng mga bagay-bagay na kailangan mong gawin sa bawat araw sa bahay, or yung mga damit na pwede mong ipanglabas kahit saglit lang, pupunta ka sa market or sa groceries, or basta mga komportableng damit na dapat meron ka na. Dahil sa panahon natin ngayon, di ba, habang nagkakaedad, minsan madali na yung irritate na tayo sa mga, alam mo yun, pag mainit, ayan, pag maraming tao. Siyempre, kapag maayos yung damit mo at komportable ka, iwas sa irritation. Ayan. So, yung malambot kasi at komportableng mga damit na yan, minsan yan yung, alam mo yung simpleng mga damit na yan ay nagbibigay talaga ng comfort. At syempre, kapag feel good ka, look good ka rin. Feel confident, confident ka rin. At syempre, pag feel beautiful, syempre naman, look beautiful ka rin. Maganda talaga, di ba? Kapag ka napapaghandaan, iayos mo yung mga damit. Sinasabi ko rin ito sa sarili ko, iayos ko na ang dapat iayos sa mga damitan ko or sa wardrobe ko. At talagang lahat po ng pinapayo ko dito ay ginagawa ko din sa sarili ko. Kailangan. Now that we are 50, we have to be
very, alam mo yun, kumilos ng kung ano yung talang dapat gawin. At lahat ng pinaplano natin, lahat ng ino-organize natin, kasi hindi naman ibang tao ang nakikinabang yan, tayo din. Yan. Alright, so number 6 naman, tea or wellness drinks. Ayan, herbal tea or calming drinks, good sa digestion at relaxation. Napakalaking bagay nito no, na meron tayong religiously or every day or every night or every afternoon, meron tayong tea time. Tea time, me time. Ayan, habang nagtiti ka, nag-isip-isip ka, gumagawa ka ng mga pagpaplano, gumagawa ka ng mga pagpaplano, gumagawa ka ng mga assessment sa buhay mo, diba? At sa paggawa mo yan, syempre pa, natutuwa ka kasi may natatapos ka, may na-accomplish ka. At yan ang mga bagay na pwede mong ilagay sa journal mo. At yun nga, yung tea or mga masasarap na pwede mong maging, diba, inumin or drink sa tea time mo, malaking bagay yan sa digestive system natin, sa pagdaloy ng dugo, at ganun din para maging mas maayos ang timbang natin. Yung mga tea kasi na yan, yung nakakakalma na, nakakaayos pa ng sistema ng ating kalusugan, lalo na sa digestive system natin. Yan. So number 7 naman, exercise or stretch tools. Ito yung mga yoga mat, resistant bands, and light weights. Ayan, dapat meron tayong yoga mat kasi gusto nating mag-exercise, mag-tai chi, yan, mag-yoga, ayan, mag-zumba, ayan. So, kailangan na natin yan kasi kailangan natin na mag-exercise. Dati, kapag alam mo yun, dati akala ko pag mag-exercise, para lang daw sa mga natatabagan yan. Sa isip ko lang yun. Pero napansin ko, habang nagkakaedad, kasi noon payat pa talaga ako. Pero parang pag nagkakaedad ka talaga, lalo na sa mga kababaihan, pag wala ka ng period, nagsisimula ka ng tumaba. Dahil meron ng mga hormonal imbalance. So ako, napuna ko na talagang tumataas ang timbang ko, tumataba ako, lalo na yung mga arms natin. Ayan, so kailangan natin gumawa ng paraan para ito ay hindi dumami ang taba. So, kailangan natin mag-exercise. I-boost natin ang ating confidence sa pamagitan ng pagbabawas ng ating timbang. At ang mga exercise na yan, nakakatulong sa ating posture. Ayan, dahil gumaganda yung tindig natin, gumaganda yung lakad natin, gumaganda ang buong sistema. At syempre, yung paglakad din natin, napakalaking bagay. Kasi habang nag-exercise tayo, sumasaya rin ang ating brain. Nagbibigay ito ng signal sa atin na maging mas maganda pa ang daloy ng utak natin sa ating brain, syempre pa sa puso din. Kaya napakalaking bagay na mag-exercise. Nga po pala, lahat ng mga pinapayo ko dito or advice and tips and bits dito, ginagawa ko rin po. O lahat-lahat ng mga tips and bits na yan ay ina-apply ko rin po sa sarili ko. Kasi napakalaking bagay. Napakalaking bagay para sa ating sistema bilang 50 years old and above na. Alright, number 8 naman ay home organization essentials. Ayan. Ito yung mga pwede nating ilagay gaya ng mga boxes na kung saan meron tayong storage box, basket, or mga shelves. Nandun nakalagay yung para sa ating beauty products, mga beauty regimen. Nandun din, meron tayong mga multivitamins, supplements, and maintenance product na nandun din para organize. Kapag tidy kasi yung space, diba, nakakakalma ng isip. At nakakatuwa kasi. Ayan. So, masaya lang kapag maayos yung paligid, naka-organize ang lahat ng mga kasangkapan, mga bagay-bagay sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi natutulungan ito tayo na maging maayos din ang kaisipan natin, ang buong bahay. Katulong ito sa kalma lang na isip natin at kalma lamang na mga bagay-bagay sa araw-araw.
Number 9 naman, yung self-care accessories. Ayan. Ito yung example nito, yung facial rollers, scented candles, at mga massage tools. Importante ito mga buddies. Bakit? Kasi habang nagkakaedad tayo, kailangan natin ng i-pamper na rin ang ating sarili. Kailangan natin yan. Yung massage tool, yan. May mga nabibiling ganyan, no? Lahat ng mga nasubukan ko na ng mga items or products, ililink ko po dyan sa ating pin comment para if ever, pwede niyo pong tingnan at makakatulong din po ito sa inyo. Lalo na po yung skincare. Ayan. Yung skincare maganda. Ito po yung skincare galing Thailand. Tingnan niyo po yan. Ayan. Okay. So, yan kasi yung mga small luxuries natin sa buhay natin. Yan. Yung mga self-care accessories natin yan. Malaking tulong ito para sa ating mental wellness. Ayan. Mental wellness, no? Usong-uso kasi ngayon, mga panahon ngayon, no? Sobrang anxiety, sobrang stress. So, bilang 50 years old, hindi tayo stress-proof or anxiety-proof. Kailangan natin na protection na ng ating sarili sa mga stress na yan. So, meron tayong mga tools na pwede natin gamitin para tayo maging mas masigla, mas maging masaya pa, at mas maging positibo pa sa ating mga pananaw. Instead na mas stress, maging mas masaya. Okay. Finally, number 10, ito naman yung mga books and audiobooks. Ayan, na pwede nating mabasa. Yan, siguro bago matulog or early morning, mga 5 a.m. or 6 a.m. pwede na natin gamitin. After natin ng gratitude for each day time, mga 5-minute na gratitude, and then afterwards, pwede na tayo magbasa. Or mga audiobooks na habang magkakape ka, ipi-play mo na yan. Ayan, so ililink ko din dyan kung ano itong mga ito. Ayan, kasi ito yung mga inspirasyon, knowledge, at yung magagandang pathway na binibigay sa atin. Magagandang positibong mga pananaw na pwede nilang ibigay sa atin. Or tayo mismo, diba? Pwede itong para sa mga payo sa buhay. Pwede rin yung mga inspirasyon sa buhay. At mga fun ng buhay. Ayan. Ano-ano ba yan mga yan? Para ma-activate natin ang ating. Ang 50 ay hindi tungkol sa paghina. Ito ay tungkol sa thriving, confidence, at enjoyment ng buhay. Ayan. Maliit man o malaking mga item, pwede natin itong gawing simple. Tama naman. At mas komportable. At mas masaya ang buhay mo. Oo, ikaw. Ako din, syempre. Pumili ng isa o dalawang essentials na makakatulong sa'yo. At ito ay mula dyan sa mga listahan na binigay ko sa inyo. Celebrate the journey at alagaan natin ang ating sarili. Oo, alagaan natin ang ating sarili. Kasi napaka-importante ng pag-aalaga sa sarili. Dati hindi ako ganyan. Wala akong pakialam. Pero pag nagkakaedad pala, kailangan natin celebrate ang journey mo, ang journey natin, ang edad natin, ang milestone na ito ng buhay natin. Dahil sa edad na ito, buhay mo ay crazy, fabulous, at puno ng possibilities. Ayan. Kaya, lagi mong isipin na mahalaga ka, at dahil mahalaga ka, kailangan mong alagaan ang iyong sarili. Ayan. Ayan naman po ang 10 mga tools or mga kailangan natin now that we are 50 sa ating buhay. At syempre pa, lagi kong binabanggit, huwag kalimutan ng iyong mga vitamin supplements, maintenance. Ayan. Kailangan po natin yan. At syempre, yung pagtulog ng sapat para maging mas masaya pa ang ating gising sa araw-araw. Ayan. So, marami pong salamat at sana po huwag niyo pong kalimutan i-share, like, at subscribe po sa ating channel. Crazy at 50 dahil ang buhay na ito ay talagang nakakaloka, diba? Kapag hindi natin positibong hinaharap. Maraming mga bagay na nangyayari sa ating 50s. Nakakalungkot, yung iba hindi umaabot dito. Pero tayo na nakaabot na sa edad na ito, kailangan nating seryosohin ang journey na ito. Kung hindi, maloloka tayo. Makakaalis ito ng alam mo yun, nakatinuan ng isip.
Ayan. Okay. So, marami pong salamat. Sa huli, stay maganda inside and out. Mahal namin kayo. God bless. Bye-bye.